Sinasabi nila na 2 beses namamatay ang isang lalaki. Una, kapag tumigil na sa pagtibok ang kanyang puso, at pangalawa, kapag hindi na tumitigas ang kanyang pagkalalaki. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na para sa milyon-milyong kalalakihan na higit 10 anyos, ang unang tunay na babala ng humihinang kalusugan ay hindi ang malabong alaala o biglaang paninikip ng dibdib. Ito ay kapag ang tiyan sa ibaba ay nagsisimulang manghina, manikip o parang walang gana. Yung kakaibang pakiramdam na parang pinupulikat na nararamdaman ninyo minsan sa inyong singit, hindi po iyan guni-guni lamang. Iyan ay ang inyong mga ugat na humihingi ng tulong. At kung babalewalain ninyo ang panawagang iyon, hindi lang nito wawakasan ang inyong buhay sexual. Dahan-dahan nitong ginugutom ang inyong pagkalalaki mula sa loob. Ako po si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pag-aalaga ng mga nakatatanda, at sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga lalaking tulad ninyo na maibalik ang kanilang kumpiyansa, mapanumbalik ang kanilang sirkulasyon, at muling buuin ang intimasiya sa natural na paraan. Ngayon, nais kong ibahagi ang isang bagay na karapat-dapat malaman ng bawat lalaking higit 50 anyos. Paano kung ang susi sa mas matibay na paninigas, mas magandang daloy ng dugo, at isang malakas at walang sakit na ari ay wala sa bote ng gamot o sa isang komplikadong medikal na pamamaraan, kundi nasa loob mismo ng inyong refrigerator? Karamihan sa mga lalaki ay mabilis na sinisisi ang pagtanda sa mga pagbabagong ito. Ngunit ang katotohanan, ang sanhi ay madalas na isang bagay na mas maiiwasan. At ngayon papatunayan ko ito sa inyo. Sa artikulong ito, ibubunyag ko ang 3 pangunahing pagkain na suportado ng siyensya na makakatulong na maiwasan ang mga pamumulikat sa daloy ng dugo sa ari, maibalik ang inyong sirkulasyon, at muling iparamdam sa inyo ang lakas at kakayahan lahat ng walang gamot. Ang isa sa mga ito ay napakabilis ng epekto na baka makaramdam na kayo ng pagkakaiba bago pa man matapos ang linggo. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay isang lalaking higit sa istomo na nagnanais na mapabuti ang iyong daloy ng dugo, palakasin ang iyong paninigas, at bawiin ang kontrol sa iyong kalusugan sa natural na paraan, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-on ang notifications para hindi mo mapalampas ang mga tip na idinisenyo para sa iyo. At kung ang mensaheng ito ay tumatatak sa inyo, gawin ninyo akong pabor at mag-iwan ng 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi naman i-type ang 0 at ipaalam sa akin kung paano ako mas makakapagsilbi sa inyo. Sige, umpisahan na natin ang unang pagkain na maaaring ganap na magbago kung paano dumadaloy ang dugo sa inyong pinakamahalagang organ. 1. Peach, ang pampalakas ng sirkulasyon. Hindi ko akalain noon na ang isang simpleng bagay tulad ng beet ay may kinalaman sa kalusugang sexual ng isang lalaki. Ngunit pagkatapos nagsimula akong makapansin ng isang pattern sa aking mga matatandang pasyente. Mga lalaking tulad ni Roberto, isang 80 taong gulang na retiradong guro na nagsimulang magdagdag ng beets sa kanyang dieta at bumalik sa aking opisina na nag-uulat
ng mas matigas na paninigas, mas mahusay na resistensya, at nabawasan ang naninikip at parang pinupulikat na pakiramdam sa kanyang singit sa tuwing napupukaw ang kanyang pagnanasa. Hindi ito nagkataon lamang. Ang beets ay puno ng natural na nitrates na matalinong ginagawang nitric oxide ng inyong katawan, ang pinakakritikal na molekula para sa malusog na sirkulasyon. Pagkatapos ng edad 60, habang ang ating mga ugat ay natural na nagsisimulang tumigas at sumikip, ang ating produksyon ng nitric oxide ay biglang bumababa. Dito na napapansin ng maraming lalaki ang mga pagbabagong hindi nila lubos maipaliwanag. Mabagal na pagkapukaw, mas mahinang paninigas, o kahit na yung hindi komportableng paninikip na parang pulikat. Hindi lamang ito pagtanda. Ito ay isang malinaw na babala na ang dugo ay hindi nakakarating sa tissue sa paraang tulad ng dati. Tinutulungan ng beets na baligtarin ang prosesong iyon. Ito ay nagsisilbing natural na pampabomba, tumutulong na palambutin ang mga ugat, pasiglahin ang sirkulasyon, at tiyakin na ang inyong ari ay nakakakuha ng masaganang daloy ng dugo na kailangan nito upang gumana tulad ng dati. Hindi ninyo kailangang gawing komplikado. Ang isang simpleng baso ng beet juice sa umaga o kahit ilang inihaw na beets na idinagdag sa salad o sa hapunan ay maaaring tahimik na simulan ang pagkumpuni sa kung ano ang kinuha ng panahon. Ito ay hindi isang himala. Ito ay biyolohiya lamang. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng tamang suporta upang magawa nito ang dapat nitong gawin. At narito ang isang bagay na mas kamangha-mangha. Mayroong isang sikat na prutas sa tag-araw na karaniwang itinatapon ng karamihan sa mga lalaki. Hindi na pagtatanto na naglalaman ito ng isang compound na halos kapareho ng epekto sa mga deresetang gamot para sa paninigas, ngunit walang masasamang epekto. Sa katunayan, ang susunod na pagkain na ito ay maaaring makatulong na palamigin ang mga vascular spasm na nagdudulot ng malalim na paninikip sa singit. Pag-usapan natin ito sa susunod. 2. Pakwan ang pampasigla ng daloy ng dugo. Aaminin ko sa inyo, sa loob ng maraming taon, akala ko ang pakwan ay isa lamang pampalamig sa tag-araw, isang matamis na pagkain sa mainit na araw. Nagkamali ako. Habang mas pinag-aaralan ko ang mga pananaliksik, mas napagtanto ko na ang kamangha-manghang prutas na ito, lalo na ang bahagi na itinatapon ng karamihan, ay nagtataglay ng isang malakas na sikreto para sa mga lalaking higit 60 anyos na nahihirapan sa mahinang paninigas at sa hindi komportableng paninikip tuwing may intimasiya. Lahat ng ito ay dahil sa isang malakas na amino acid na tinatawag na citrulline na matatagpuan sa mataas na konsentrasyon sa puting bahagi ng balat ng pakwan. Karamihan sa atin ay itinatapon ang bahaging iyon, hindi alam na ang citrulline ay isang natural na vasodilator. Sa simpleng salita, tinutulungan nitong mag-relax at bumuka ang inyong mga ugat na nagpapahintulot sa dugo na mas malayang dumaloy, lalo na patungo sa ari. Pagkatapos ng edad 60, ang mga ugat na iyon ay may tendensyang kumipot at tumigas na ginagawang pilit, pabago-bago o kahit medyo masakit ang pagkapukaw. Tinutulungan ng citrulline
na dahan-dahang i-relax ang mga ugat na iyon na binabawasan ang tinatawag kong pamumulikat ng daloy ng dugo sa ari. Hindi ito isang matinding sakit, kundi isang mapurol at patuloy na paninikip, isang senyales na ang inyong katawan ay nahihirapang dalhin ang dugo kung saan ito kailangan. Dito, ito nagiging personal. Isang pasyente ko, isang mabait na Ginoo na nagngangalang Jaime na nasa huling bahagi ng kanyang 60s ay nagsabi sa akin na sinimulan niyang i-blender ang pula at puting bahagi ng pakwan para gawing smoothie tuwing umaga. Sa loob ng 2 linggo, sinabi niya na gumigising siya na may mas matibay na paninigas sa umaga at higit sa lahat, wala na yung hindi komportabling tensyon na dati niyang nararamdaman sa mga intimong sandali. Walang gamot, walang mga pamamaraan, isang simpleng pagbabago lang sa kung ano ang inilalagay niya sa kanyang blender. Hindi tulad ng mga solusyon sa parmasya, ang pakwan ay walang pinipilit. Sinusuportahan nito ang natural na kakayahan ng inyong katawan na ayusin ang daloy ng dugo. Ito ay banayad, epektibo at ganap na natural. Kung naghahanap kayo ng paraan upang maging mas kumpiyansa at komportable muli sa inyong sariling balat, ang pakwan ay maaaring maging inyong bagong matalik na kaibigan. Ngunit may isa pa akong pagkain na nais kong ibahagi sa inyo. Hindi ito prutas o gulay. Ito ay isang bagay na maliit, madalas na hindi pinapansin, ngunit puno ito ng mga mahahalagang mineral na kailangan ng inyong ari upang manatiling malakas at tumutugon. Sa katunayan, ang huling pagkain na ito ay maaaring ang nawawalang piraso sa inyong buong palaisipan sa sirkulasyon. Continue. Treat. Buto ng kalabasa, ang mina ng mineral para sa paninigas. Kung may isang pagkain na nais kong malaman ng mas maraming lalaki na higit 100 anyos iyon, ay ang buto ng kalabasa. Ang mga ito ay maliit, hindi kapansin-pansin at karaniwang kinukuha lang at itinatapon ng walang pag-aalinlangan. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko, ang maliliit na butong ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihang kasangkapan sa inyong arsenal pagdating sa pagpapanumbalik ng malusog na daloy ng dugo at pagprotekta sa inyong paninigas. Ang buto ng kalabasa ay puno ng 3 mahahalagang sustansya na direktang nakakaapekto sa inyong kakayahang makamit at mapanatili ang tigas, magnesium, zinc at arginine. Ang magnesium ay tumutulong na i-relax ang mga smooth muscle cell sa inyong mga ugat na pumipigil sa mga spasm na maaaring magdulot ng hindi komportableng paninikip na tinatawag kong pamumulikat ng ari. Ang zinc ay napakahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na antas ng testosterone, lalo na't natural itong bumababa habang nagkakaedad. Ang arginine ay isang amino acid na ginagamit ng inyong katawan upang lumikha ng nitric oxide na tulad ng napag-usapan natin ay mahalaga para sa malayang pagdaloy ng dugo sa tisyu ng ari. Mayroon akong pasyente, isang retiradong veterano ng Air Force sa kanyang 70s na nagngangalang Francisco. Siya ay disiplinado, matalas ang isip at labis na nadidismaya. Hindi ang kanyang libido ang problema. Ito ay isang kakaibang tensyon na patuloy niyang nararamdaman sa kanyang singit tuwing may intimasya. Walang tunay na sakit anya, kundi isang patuloy na presyon na hindi niya maalis.
iminungkahi ko na magsimula siyang kumain ng 1 kutsara ng hilaw na buto ng kalabasa araw-araw. Sa loob ng 3 linggo bumalik siya at sinabing ang tensyon ay ganap na nawala, bumalik ang kanyang paninigas sa umaga at higit sa lahat, naramdaman niyang siya ay muling naging sarili niya. Napakadaling idagdag ng buto ng kalabasa sa inyong pang-araw-araw na gawain. Isaboy ito sa inyong oatmeal, ihalo sa smoothie o kainin ng walang halo bilang merienda. Ang mga resulta ay maaaring hindi dramatiko sa magdamag, ngunit sa paglipas ng panahon, nagtatayo ito ng isang matibay na pundasyon para sa mas malakas at mas maaasahang daloy ng dugo. Ngayon, kung umabot na kayo sa puntong ito, natutunan na ninyo kung paano suportahan ang inyong sirkulasyon gamit ang mga tunay at buong pagkain. Ngunit dito, ito nagiging mas maganda. Kapag pinagsama ninyo ang 3 sangkap na ito sa tamang paraan, lumilikha sila ng isang compounding effect, isang synergy na maaaring magpasigla ng inyong paninigas ng mas mabilis kaysa sa inaakala ninyo. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa inyo kung paano ito pagsasama-samahin. 4. Ang circulation trifecta. Bakit epektibo ang 3 pagkaing ito ng sama-sama? Isang bagay ang kumain ng masustansyang pagkain paminsan-minsan, ngunit kapag pinagsama mo ang mga tamang pagkain, lalo na ang mga tumututok sa iisang sistema mula sa iba't ibang anggulo, hindi ka lang nakakakuha ng mas magandang resulta. Nakakakuha ka ng mga resulta na nagpaparami sa isa't isa. Iyan mismo ang nangyayari kapag pinagsama-sama ninyo ang biits pakwan at buto ng kalabasa sa inyong pang-araw-araw na gawain. Bumubuo sila ng tinatawag kong circulation trifecta, 3 natural na pampalakas na nagtutulungan upang maibalik ang daloy ng dugo kung saan ito pinakamahalaga. Isipin ninyo na lang po na parang nagtatayo kayo ng bahay mula sa simula. Ang beets ang nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapalakas ng nitric oxide na nagbubukas ng mga pangunahing ugat at naglalatag ng pundasyon para sa mas magandang daloy. Ang pakwan na mayaman sa citrulline mula sa balat nito ay nagpapatuloy sa epektong iyon, pinapakalma ang maliliit na ugat sa ari at binabawasan ang mga tahimik na spasm na maaaring magnakaw ng inyong tigas. Ang buto ng kalabasa, ang panggatong na nagpapatakbo sa buong makina, nagbibigay ng zinc para sa testosterone, magnesium para sa pag-relax ng kalamnan at arginine na sumusuporta sa nitric oxide na kailangan ng inyong katawan para maging makabuluhan ang lahat ng daloy ng dugo na iyon. Isa-isang sumusuporta at ang kasunod ay nagpapalakas sa nauna. Nakita ko na ang mga lalaki sa kanilang 60s, 70s at kahit sa unang bahagi ng 80s, mga lalaking inakala na wala ng pag-asa ay nabago ang kanilang kalagayan sa loob lamang ng ilang linggo sa pamamagitan lamang ng pagiging pare-pareho sa simpleng nutritional approach na ito. Ang pinakamagandang bahagi, hindi ito nangangailangan ng napakalaking determinasyon o mamahaling reseta, kundi kaunting intensyon at pang-araw-araw na pagsunod. 5. Ang number 1 pagkakamali ng karamihan sa mga lalaki. Pagkatapos ng 16th, kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang lalaki ito, iyon karamihan sa mga Ginoo
ay naghahanap ng mabilisang lunas. Isang mahiwagang tableta, isang silver bullet, isang bagay na magpapawala ng problema nang hindi binabago ang anupaman. At naiintindihan ko iyon. Kapag bigo ka na at ang iyong katawan ay hindi tumutugon tulad ng dati, nakakatuksong abutin ang anumang nangangako ng mabilis na resulta. Ngunit narito ang masakit na katotohanan: ang numero unong pagkakamali ng mga lalaking higit 60 anyos ay ang pag-asa sa mga gamot para gawin ang isang bagay na tanging tunay na nutrisyon at pinabuting sirkulasyon lamang ang tunay na makakalutas. Ang mga gamot tulad ng Viagra o Cialis ay tiyak na maaaring pilitin ang paninigas, ngunit hindi nito nilulutas ang ugat ng problema. Hindi nito inaayos ang mga tumigas at makitid na ugat. Hindi nito ibinabalik ang natural na produksyon ng nitric oxide ng iyong katawan. Hindi nito inaalis ang malalim na presyon o kakaibang paninikip sa iyong singit. Ang ginagawa lang nito ay itulak ang dugo sa isang sistemang nahihirapan na. Para sa maraming lalaki, ang mga side effects, sakit ng ulo, pagduduwal at maging ang hirap sa puso ay hindi sulit. Marami na akong nakausap na lalaki sa aking opisina, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkadismaya na nagsasabing ang mga tableta ay paunti ng paunti ang epekto sa paglipas ng panahon. Lagi kong sinasabi sa kanila ang parehong bagay: hindi sira ang iyong ari, kulang ito sa nutrisyon. Naghihintay ito na suportahan mo ito mula sa loob. Yan ang ginagawa ng mga tamang pagkain. Hindi nito niloloko ang iyong katawan. Binubuo nito itong muli. Ang mga lalaking tunay na nagpapanumbalik ng kanilang paggana, kanilang enerhiya at kanilang kumpiyansa ay hindi ang mga humahabol sa mabilisang lunas. Sila ang mga taong nagtatalaga ng kanilang sarili sa mga pangunahing kaalaman at patuloy itong ginagawa araw-araw. Ibinibigay nila sa kanilang katawan ang kailangan nito at nagtitiwala sa proseso. 6. Ang inyong 7 araw na plano ng pagkilos. Ngayong naiintindihan na ninyo kung ano ang magagawa ng mga pagkaing ito para sa inyong daloy ng dugo, enerhiya at paninigas. Ang tunay na tanong ay paano ninyo ito gagawing bahagi ng inyong pang-araw-araw na buhay. Napakarami kong nakatrabahong lalaki na may motibasyon at nauunawaan ang siyensya, ngunit hindi nila alam kung paano magsisimula. Kaya hindi sila nagsimula. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ko itong simpleng 7 araw na plano ng pagkilos. Walang hulaan, walang komplikadong mga recipe, diretsong mga hakbang lang na maaari ninyong sundin araw-araw upang magsimulang makaramdam ng mga resulta, madalas sa loob lamang ng 1 linggo. Sa umaga, simulan ang inyong araw sa isang maliit na baso ng beet juice habang walang laman ang tiyan. Ito ang magpapasimula sa inyong produksyon ng nitric oxide at gigising sa inyong sirkulasyon. Bago mananghalian, mag-blender ng isang watermelon smoothie, siguraduhing isama ang parehong pulang laman at ang puting balat. Diyan matatagpuan ang citrulline. Hindi lang ito nakakapresko, ngunit tumutulong itong buksan ang maliliit na ugat na sumusuporta sa pagkapukaw at pagiging sensitibo. Sa hapon, kumuha ng isang maliit na dakok ng hilaw at walang asin na buto ng kalabasa. Hindi kailangang maging magarbo. Ilagay lamang ito sa inyong kusina
o sa inyong sasakyan. Ang mga butong ito ay kumikilos sa likod ng mga eksena, naghahatid ng magnesium zinc at arginine na kailangan ng inyong sistema upang magtayo ng lakas kung saan ito pinakamahalaga. Isabay ito sa pag-inom ng maraming tubig, dahan-dahang paggalaw ng inyong katawan sa buong araw, at paglalaan ng isang sandali tuwing umaga upang paalalahanan ang inyong sarili na hindi lang kayo nabubuhay, kayo ay muling nagtatayo. Binabawi ninyo ang kontrol sa isang bagay na mahalaga hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho. Ang inyong katawan ay hindi nangangailangan ng mahika. Kailangan nito ng isang ritmo. Ang planong ito ay nagbibigay sa inyo niyon. Huling mensahe ng doktor, isang emosyonal na pagtatapos. May isang bagay na nais kong maunawaan ng bawat lalaking nagbabasa nito, lalo na kung kayo ay nasa inyong 60s, 70s o higit pa. Hindi po kayo sira. Hindi pa huli ang lahat. At hindi pa nawawala ang inyong pagkakataon. Nakita ko ang mga lalaking inakala na nasa dulo na sila ng daan pagdating sa kanilang kalusugan, kanilang kumpiyansa, at maging sa kanilang mga relasyon na ganap na binago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng isang makapangyarihang desisyon, itigil ang pagtanggap sa paghina bilang hindi maiiwasan at simulang muling magtayo mula sa loob. Napag-usapan natin ang pagkaindaloy ng dugo at paninigas, ngunit ang tunay na pinag-uusapan natin dito ay ang pagbawi sa isang bahagi ng inyong pagkatao na maaaring sinabi sa inyo ng mundo na kalimutan na. Para sa maraming lalaki, ang pagkawala ng sexual na sigla ay parang isang tahimik at pribadong uri ng kalungkutan. Hindi ito pinag-uusapan sa hapagkainan, ngunit mabigat ito sa puso. Kapag nagsimula na kayong makaramdam na tila nawawala kayo, hindi lang sa inyong kapareha, kundi pati na sa inyong sarili, iyon ang panahon para kumilos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paggalang sa lalaking taglay ninyo pa rin. Ang inyong katawan ay may kakayahang magpanibago kahit ngayon. Kahit pagkatapos ng lahat ng mga taon, lahat ng pagod, at lahat ng sandali na sinabi ninyo sa inyong sarili, baka ganito na lang talaga ngayon. Hindi kailangang maging ganoon. Ang inyong mga ugat, ang inyong mga tissue, ang inyong kumpiyansa, ang mga bagay na ito ay maaaring muling mabuhay. Nagsisimula ito sa isang bagay na kasing simple ng pagpili na alagaan ang inyong sarili, kumilos ng may intensyon, at maniwala na ang kasiyahan, lakas at koneksyon ay para pa rin sa inyo. Konklusyon, dito ito nagsisimula. Kung umabot kayo sa puntong ito, nais kong magpasalamat sa inyo. Hindi lang sa pagbabasa, kundi sa sapat na pagmamalasakit sa inyong sarili upang manatiling nakatutok. Iyon pa lang ay nagsasabi na ng isang malakas na bagay tungkol sa uri ng lalaki na kayo. Marami tayong napag-usapan ngayon. Natutunan ninyo kung paano muling pag-alab ng beets ang nitric oxide, kung paano nakakapag-relax ng ugat ang pakwan, at binabawasan ang hindi komportabling presyon sa singit, at kung paano tahimik na binubuo ng maliliit na buto ng kalabasa ang inyong lakas gamit ang mga mineral na matagal nang hinahanap ng inyong katawan. Sama-sama, hindi lang sinusuportahan ng mga pagkaing ito ang inyong paninigas.
Sinusuportahan nila ang mismong pagkakakilanlan ninyo bilang isang lalaki. Ipinapaalala nila sa inyong katawan kung paano gumana tulad ng dati at higit sa lahat, tinutulungan kayong maramdaman muli ang pagiging kayo. Nakita ko na ito ng paulit-ulit sa aking pagsasanay, ang pagbabalik ng paninigas sa umaga, ang tahimik na kumpiyansa sa boses ng isang lalaki, ang ngiti na muling lumilitaw pagkatapos ng mga linggo ng pagdududa. Ito ay totoo at maaari itong mangyari rin sa inyo. Hindi ito tungkol sa pagbabalik ng oras. Ito ay tungkol sa pagsulong ng may intensyon, kaalaman at mga kasangkapang tunay na gumagana. Walang limitasyon sa edad para sa kasiyahan sa koneksyon o sa pakiramdam na buhay sa sarili ninyong katawan. Gaano man karaming pagsubok ang inyong hinarap ngayon, ay maaaring maging simula ng isang bagay na mas mabuti. Kaya gamitin ninyo ang inyong natutunan. Subukan ang plano. Pakinggan ang inyong katawan at bigyan ang inyong sarili ng pahintulot na bumuti muli ang pakiramdam, hindi lang para sa isang gabi, kundi para sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Dahil hindi ito ang katapusan ng daan. Dito ito nagsisimula. Mayroon pa kayong oras, lakas, at kapangyarihan na naghihintay na mabawi. Sige na kunin ninyo ito pabalik. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Ang napag-usapan natin ngayon ay higit pa sa isang plano sa pagkain. Ito ay isang malalim na aral tungkol sa buhay. Itinuturo nito sa atin na hindi tayo dapat tumigil sa pag-aalaga ng mga pundasyon. Maging ito man ay ang ating kalusugan, ating mga relasyon, o ating mga hilig, ang maliliit at tuloy-tuloy na pagkilos ng pag-aalaga ang siyang nagtatayo ng pangmatagalang lakas at sigla. Huwag hanapin ang mabilisang lunas. Hanapin ang pang-araw-araw na gawain. Doon isinilang ang tunay at napapanatiling pagbabago. Ano ang isang maliit na hakbang na gagawin ninyo para sa inyong kalusugan ngayong linggo? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa ibang lalaki na simulan ang kanilang sariling paglalakbay. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe at pagbabahagi ng artikulong ito sa isang kaibigan o miyembro ng pamilya na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Salamat sa inyong pagbisita at sa pagpili na magpakita para sa inyong sarili ngayon.